Okay, kung ikaw yung tipo ng tao na naghahanap ng isang SEO tool na makakatulong sa'yo or sa client mo or sa journey mo as an SEO specialist or expert, ngayon may re-reviewin tayong tool dito. Ito yung ginagamit ko personally sa agency namin. So siguro familiar ka sa Ahrefs or Ahrefs, no? And sa SEMrush. So i-check muna natin yung pricing. And kagaya nitong mga software na to, ang ginagawa nito is of course keywords research, backlinks, competition analysis, more on SEO, no? More on marketing siya. So again, itong mga tools na to or itong review na gagawin natin is i-compare natin kung ano yung mga kakayahan ni Search Atlas compare dun sa mga competitors niya. So start tayo sa pricing. So kung makikita nyo no, sa Ahrefs, ang per month niya is 129 per month. So dito din naman sa SEMrush, ang monthly niya is 129.95. So, kung i-compute natin yan, no, 95 USD to PHP. So, pumapatak siya ng 7,592 per month. So, napakabigat niyan. And napakalaking bagay na yan, no? 7K per month para sa isang SEO software. So pricing naman nito, tingnan natin bago tayo pumunta sa mga features. So, nagko-cost lang to ng 99 USD, around 5,000 or 6,000. So, ito yung ginagamit ko. So, makikita nyo, meron na siyang 5 site projects, 2 user seats. So, sa iba, 1 lang yung i-include. And sa SEMrush, galing ako dito, 1 lang din yung ini-include. So, maganda dito is meron na siyang content optimization tools with AI. Site Explorer, ito yung pwede mo i-check yung website ng competition mo. Local SEO, heat maps, GeoGrids. Kung mapansin nyo, wala yan dito. Add-on yan or yung iba is bumibili pa yan kagaya ng Local Dominator. Keyword Explorer, Keyword Magic. Ito, gusto ko itong Keyword Magic. And meron to sa SEMrush. Keyword Gap Analysis. So, Keyword Gap Analysis, kung gusto mong i-check yung kung anong keywords na ginagamit ng competition mo, tapos keywords mo. So, para makita mo kung ano ba yung ginagamit nila na hindi mo ginagamit. GSC Keyword Rank Tracking, Google Search Console, Keyword Competitor, and Backlink Research Tool, and Chrome Extension Access. So, sa growth, pwede nyo rin i-check dito, no? Pero makikita nyo, magkano yung nito? 449 yung advance nila. Ito, 249 yung guru. So, ito, yung 399, siguro ito na yung pinakamataas. Pero kung may gusto kayo customize, pwede nyo silang kontakin. So, itong auto package and pricing, it's an add-on. And mamaya, ipapakita ko rin sa inyo kung anong ginagawa nito. Napakaganda nitong auto SEO na to. Okay, so login tayo. So, ako ang ginagawa ko lang is, kinoconnect ko lang siya sa Gmail ko. So, by the way, may free trial pala to na 7 days. And pwede nyo siyang i-explore, no, during that time. Okay, so ang dami lang nagpa-pop up. Okay, so let's start with home. So, sa home, makikita nyo dito nyo, halimbawa, gusto nyo i-search yung competition nyo, no? Pwede nyo siyang gawin dito. So, try natin mag-search ng competition. Let's say, tingin tayo ng website. Coffee shop. Tingnan natin tong website na to. So, sa UK siya. So, copy natin. Tapos, palitan natin to. Pwedeng worldwide. Sige, worldwide natin. Search. Okay, so kung mapapansin nyo, ito yung parang pinaka-dashboard nyo. So, parang same siya ng Ahrefs kung na-experience nyo ng Ahrefs. So, ito lang yung isa sa mga napansin kong downside niya. Kapag ka yung website is bago pa, no, or hindi pa nako-crawl netong software na to, medyo matagal siyang basahin. Medyo matagal bago mag-populate yung data. So, ang isa pa sa mga napansin ko, no, pagdating sa mga data, ang kadalasang binibigay ng SEMrush, Ahrefs is hindi sila real time. Ibig sabihin, yung data nila is cache na lang, no? And dito, ang ibibigay sa iyo nito is real time na data rin. And yung mga small sites, no, napansin ko, another downside, isa sa sa mga small sites, hindi siya ganun ka ka-accurate pagdating sa data. So siguro ito, mapapansin nyo, no, para siyang siguro small site pa lang to. So around 450 pa lang yung backlinks. So makikita nyo rito, dito yung rating, URL, traffic, backlinks, traffic flow, organic keywords, traffic, page search, traffic. So dito naman, keywords, dito naman makikita kung ano yung keywords, pages, kung ano yung mga pages na, ayun, makikita nyo kung ilan yung traffic.
So dito, history, cappuccino, makikita nyo meron siyang 2.4K traffic. Subdomains, kung meron, so wala. Google Ads, makikita nyo rin kung nagra-run ng Google Ads. Facebook Ads, meron din siyang features na ganito. And position changes, ito yung paggalaw ng traffic or ng SERP, no? Paggalaw pala ng ranking, sorry. So backlinks, makikita nyo rin kung ayun, kung saan siya, nasa Pinterest. Ito, Ice Cream Town, that weak site. So makikita nyo rin kung ano yung ano sa backlinks. And yung competitors niya, pwede nyo rin makita dito. So yun yung sa home. Pag ginamit nyo tong search. So yung auto SEO, medyo ihiwalay na lang natin to. Mamaya papakita ko sa inyo. So ito yung mga example ng websites na nilagay ko rito, no? So meron dito, makikita nyo yung backlinks. Yan, yung organic keywords, organic traffic, yung site health, on-page audit, site audit, GSC or Google Search Console, keywords rank tracker. Makikita nyo rin yun dito. Okay, next step. Check natin yung SEO Content Assistant. So dito, meron na siyang content writer, no? Pero meron siyang quota. So 40 articles per month. And sa mga ibang ibang tools hindi nyo makikita yung ganyan. So target keywords 200, write with AI, write with bulk, pero naka-pro lang siya. Okay, so kunyari, let's say gawa tayo ng article. Best local SEO tools in 2024. So, kunyari lang, ito lang yung article na gagawin natin, no? So, write article with AI. So, para matest lang din natin kung ano yung capabilities niya. So, antayin lang natin. So, dito may mga iilan akong tinry, no? So, article, yung folder, status. So, WP Sync, ibig sabihin WordPress, pwede mo siyang i-sync. Tapos, word count, makikita mo rin dito. So, kailan siya na-create, pwede mo siyang i-assign, lalo na kung may team ka, edit full content. So, ano nangyari? Check natin ulit. Okay. So, nag-generate na siguro siya, no? Ako, personally, first time ko itong nagamit. Kasi hindi ko ginagamit itong AI na to. May iba akong content writer na ginagamit sa aking agency. And pwede ko ding reviewin yun. Okay, so ito na siya. Generating content. So, check natin. So, meron din siyang on-page audit, content planner, meta and map creator, AI content templates, content rewriting, focus terms. So, mamaya, i-check natin yung isa-isa, pero unahin muna natin tong SEO content assistant kung okay ba yung binibigay niya, no? So, medyo matagal lang siya. Antayin lang natin saglit. Okay. So, kung makikita nyo rito, add a target keyword. So, tatanong niya kung worldwide ba. Okay, sige, check natin. Target keyword, local SEO tools. Okay. So, dito sa taas, pwede kayong mag-add ng keywords, no? And metadata. So, metadata, pwede nyo rin ilagay dito. Share, export brief. Okay. So, ano na nangyari? Hindi siya nag-create. Try the most, write with AI. So, click lang natin to. Outline natin with AI. So, meron pa naman akong quota na 10. So, meron na rin siyang terms included na sisasuggest. Add image, 1. Okay, so, may mga settings na rin, no? Na kagaya ng H1. Ba, gusto nyong ilagay yung outline, pwede na rin. So, ito. Ginawa kong yung AI na, yung gumawa para sa akin, no? So, disable conclusion, bold focus, and terms in AI content, tease, disable short paragraphs, add global backgrounds. So, ChatGPT or Claude, pwede kayong mamili ng AI input nyo. So, generate natin. So, mga ilang minutes lang siguro to. Tapos na. Okay, so kung makikita nyo, ito yung generate niya. In the labyrinthine. So, medyo hindi ko gusto yung words na medyo malalim siya. Ayun, Supreme, a beacon, guides.
So siguro may mali ako sa settings dito. Kagaya ng voice, ito, masyado pala siyang professional. Dapat ano to, informational na nilagay natin. Pero not bad na rin, no? May ganito siyang features, no? Baga nakikita natin kung ano yung outline, ano yung mga images na pwede natin ilagay. And syempre, gaya ng sabi ko, kailangan pa rin nating i-double check yung mga AI pag mga ganyan. So dito pa lang, halatang AI na siya. So again, may mali nga lang talaga akong settings. Pero kung gagamitin nyo naman siya in a proper way, or kung maaano yung settings na maayos, siguro yung output niya is magiging maganda. Okay? So in the quest to dominate, so ang dami yung sinasabi. Okay, so yun yung sa SEO Content Assistant. So itong on-page audit. So ito naman, pwede kang magpa-audit dito ng, halimbawa, meron ka ng existing content, tapos gusto mo siyang ipa-audit. Ilagay mo lang URL dito, anong target, tapos 3 keywords. So isa good features din. So titingnan niya kung kamusta yung lagay ng on-page ng isang blog post mo or website. Content planner. So dito, pwede ka rin maglagay, no, meta and map creator. So topical map. So topical map, if pag gusto mong gumawa ng topical authority or topics, no, sets of topics. So AI content writer, templates or AI content templates. So pwede mo rin siyang i-check dito. Facebook ad headline, meron din explain it to a child, engaging questions, mini VSL videos or video sales letter. Yan. Content, rewrite your content. So kung meron kang content dito, no, na gusto mong ipa-rewrite, no, pwede rin. Focus terms. So hindi ko pa nagamit to, no, pero pwede nyo siyang i-check. So sa Site Explorer naman, meron tayong overview. Ayan. So yung overview, yung kaninang pinakita ko sa inyo. Yung site list, pwedeng dito kayo mag-add ng project nyo, no? So keywords, kung makikita nyo rin dito yung galaw ng isang keywords. Ayan, makikita nyo. Pages. Ayan, makikita nyo siya. Subdomains. So Google Ads, ayan, pinakita ko na sa inyo yan. So keywords. So ito naman yung is keywords research. Magagamit nyo to. So, meron siyang quota na 500 searches every month. Ako hindi ko naman siya nauubos. Pero gamitin natin ang isa. Bawa, naghahanap ka ng garden tools. So, yeah, search tayo. So, dito sa baba, pwede ka palang gumawa ng list, no, ng keywords mo. So, yan. Makikita mo yung difficulty rito. Search intent, commercial, transactional. Ito yung average monthly niya. Location, United States. Potential traffic, 2.9. Cost per click. Ano itong PLA? Top product listing. So, okay. So, ito makikita nyo historical search volume. So, ito yung mga query o ito yung sinesearch ng kadalasan ng mga tao sa SERP. So, ito rin. Garden tools, Robilan mower, secateurs, query. Makikita nyo dyan. So, magic tool. Okay. So, search tayo ng garden tools. Nakita ko lang sa inyo. So, makikita nyo rito, no? Andito yung difficulty, old loan garden tools, dito yung search intent. So, ito yung isa sa mga napansin ko, no? Yung keywords dito is real-time na pinupull up sa SERP or Search Engine Results page. So, pwede nyo naman siya i-refresh kung gusto nyo tingnan yung intent. Tapos, keyword rank tracker, keyword gap. So, ito, ginamit ko din to. Naubos ko din top up. Pero may mga competitors ako na chinek kung ano yung ginagamit nilang keywords. And site audit, of course, project pwede kang maglagay and up to 50,000 pages yung pwede nyo mong ipa-crawl sa kanya. Overview, makikita mo rin dito kung ano yung issue, no? So, halimbawa ito yung health. So, click natin yung health. And makikita mo, domain level issues. Pag kinlik mo to, robots, makikita mo ganyan. Ayan. 2 issues found. Tapos, and 8 complaint. So, domain, security, so makikita mo dyan. Ito, issues. So, links, 100% of site pages are affected by link issues. Makikita mo rin dyan. So, ano-ano yung mga issues na yan, no? So, makikita mo siya dyan. Page pruning. So, ito yung sinasabi ko. Isa to sa mga magagandang quality ng Search Atlas. So, page pruning, ibig sabihin ito yung mga pages na hindi na nag-generate ng traffic, no? Or mababa yung impression. Pero syempre pag bago pa, no, give it some time. Kagaya nito, itong website na to, bago pa to and hindi pa ganoon ka established
simula pa lang. Pero makikita nyo, meron naman siyang maganda naman yung word count niya. Prunable, indexable. Ayan. Site visualization, makikita nyo rin dito kung ano yung itsura ng site. Email alerts. So, email alerts, so halimbawa, no, H1 tag missing or empty, pwedeng mag-set ka ng auto email. Or kapag may web development team na gumagawa doon sa website mo, is pwede mong, kung may, for example, meron silang natanggal or naalis, no, na importante sa SEO, pwede mong i-on lahat to para mag-alert sa'yo in case na may mangyari. Live alerts monitoring. So, ito naman. Dito naman sa live alerts, no, ang ginagawa nito kapag, for example, bumaba yung traffic, pwede siyang mag-alert sa'yo or tumaas. Yan, pwede mo iset. GSC performance naman, okay din to. Makikita mo yung galaw ng Google Search Console. Ayan. Diba? So, makikita mo yung organic traffic. So, makikita mo yung galaw. So, GA4 enabled siya. Ibig sabihin, yung Google Analytics is integrated na rin dito. Overview. So, ito yan. Minsan may mga ganyan lang siya, no? May mga, we're bringing you a better experience. Minsan may mga update lang siya. So kung maninibago ka, lalo na kung galing ka sa Ahrefs or sa Semrush, no? Maninibago ka, pero overall, okay naman siya. So punta tayo dito sa digital PR. So digital PR o yung Haro, makikita nyo din dito. So specifically seeking niche perfume with nose of mass. Pag view details nyo, no, pwede kayo mag-submit ng reply and generate AI reply. So, link building naman to, yung help a reporter or yung Haro. So, PR outreach or press release. So, meron din siya, ayun, pwede nyo i-reach out tong mga taong to. So, sila yung executive editor, makikita nyo kung nasan sila. And, of course, meron ding media outlets dito. Which is, napakagandang features na, alam nyo, sa iba kailangan nyo pambayaran yan. So, report builder, ganun din. Ito, makikita nyo, meron siyang ganito yung tsura ng report niya na papasok sa email nyo. Lalo na kung may clients kayo, no, na weekly, pwede nyo siyang i-set up. So, ayun. Tayo lang natin. Medyo mabagal siya. So, pinapakita ko lang sa inyo kung ano yung mga may experience nyo talaga dito sa loob ng SEO tools na to. Pero, kung titingnan, napaka-worth it niya na para dun sa price na binabayaran. So, by the way, ang binabayaran ko lang dito is $99. And kung gusto mong i-check, available sa baba yung URL or yung link nasa description, pwede mo i-check. Okay? So, yan. Of course, yung June is hindi pa tapos, hindi generate pa lang, no? Yan. Makikita mo dyan kung ano yung mga pataas, ano yung pababa. Yan. Desktop, mobile, backlinks, etc. So, bulk DA, checker. So, pwede rin dyan. Kung gusto mo i-check yung domain authority ng isang website. Backlinks. So, backlinks, so, halimbawa, ito, view natin to. Kung gusto mo i-check yung backlinks niya, dito lang makikita mo. So, domain authority 21, page authority domain, linking domains. So, makikita mo dito yung data. So, linking domains, ibig sabihin yung mga nakalink sa website niya. So, makikita mo rin kung anong DA. So, mas mataas, mas maganda, pero ang tip ko sa inyo, mas relevant, mas maganda. Linking pages, new and lost, nakikita nyo rin. Yung din sa pages, anchor text, ano yung ginagamit nila para maparank ang isang website or ano yung internal linking strategy na ginagawa nila. Spam links, nakikita rin natin dyan. Ayan o. So, auto V1. So, hindi ko na ipapakita sa inyo to, pero basically, mas maganda tong Auto SEO V2. So, sa Auto V1 kasi, manual mo siyang gagawin. Pero sa Auto SEO V2, automate na lahat. So, pero bago yun, dito muna tayo sa local SEO heatmap. So, check natin to. So, meron siyang local SEO heatmap. Ito, coming soon pa, no? Okay, so, check lang natin to. So, again, yung tools na ganito, makikita nyo na, may bayad to sa iba. So, makikita nyo, rank 1 kami. And yung keywords is, ito, car auction Minnesota. So, yun yung keywords namin. And rank 1 kami sa Google Map Packs. So, dito na tayo sa Auto SEO V2. So, ito pala, local search results. So, may gusto kayo search, no? Dahil kapag sa Google kayo, i-check yung location nyo, no?
Lalo na kapag nandito ka sa Pilipinas, tapos i-check mo. Gusto mong malaman kung ano yung SERP or yung ibibigay sa'yo ng Google sa US. So, pwede mong gawin dito yon. Sa Google kasi, may mga setup ka pang kailangan gawin. So, basically ito lang naman yung features na ginagawa nun. So, Auto SEO. Ayun, Auto SEO automation. Revolutionize your website maintenance with Auto SEO cutting-edge technology. Detect and resolve issues across your site, guaranteeing smooth functionality, enhancing user satisfaction. Okay, check natin. Okay, naka-enable na siya, no? Dineploy ko na siya sa isang website. So, yung Google My Business din is naka-link. Yung Google Search Console, Knowledge Graph, 41% complete. Medyo tinatamad pa ako. Widgets and AI settings. So, ito yung script na ikakopy mo na kailangan, kung WordPress man yan, Shopify, or Magento, or kung ano man yung CMS na ginagamit mo. So, pwede ka man magtanong sa live chat kung kailangan mo ng tulong. So, makikita mo dito ng ilang days yung na-save mo. So, ako 21 days and 1 hour. Quota, makikita mo rin dito. Detail, domain, so coming soon siya. So, ito yung pinaka-features na ginagawa niya. So, halimbawa itong title tags, no? Makikita nyo na yung current title niya, Car for Cash, Minnesota. Dito, pwede kayo magpa-AI generate. So, AI generate tayo. Oops, wala siya. Out of quota na pala ako. Edit tayo. Sa meta description, makikita nyo, itong page na to, no, wala siyang meta description. So, ang ginawa ni Auto SEO, ang ginawa niya is niligyan niya ng meta description. Ang gagawin mo lang is i-deploy mo lang. Hindi mo na kailangan mag-isip, hindi mo na kailangan mag-effort, no? Siya na gagawa. So, same thing din dito sa missing image alt text. Ito, napakadami na ito. Issues tweet link, nakikita nyo dyan, meta keywords, headings. So, sa canonical, nakikita nyo din dyan, open graph. So, basically, para tong SEO specialist, no, sa website nyo. Pero, hindi niya pinapalitan yung SEO specialist or pinapalitan yung trabaho ng mga SEO specialist. Ang ginagawa lang niya is tinutulungan niya yung mga SEO specialist ma-analyze yung lagay ng website nang sa ganun mas makapagbigay pa siya ng data. So, itong Auto SEO, ang ginagawa niya is ina-analyze niya muna yung data or kaya meron siyang knowledge graph, no, kung ano yung nature ng business mo. Then, tsaka siya magbibigay ng mga, ng mga suggestion. And kapag ka-deploy mo sila, automatic aayusin na nila. So, ang maganda na nagustuhan ko rito sa sa Auto SEO is yung internal links. So, makikita nyo, no, sa internal links, automatic na siyang naglagay ng internal links. Naka-deploy na siya. Ayan. So, ano yung nararapat na, alam niyo yun, na link sa isang website or dun sa isang content para mas dumaloy pa yung traffic. So, yun yung ginagawa ng Auto SEO. Again, meron siyang 7 days. And kapag umattend ka sa onboarding nila, meron silang additional 7 days para sa'yo. So, basically, total of 14 days, no? So, kapag ka nag-register ka, no, ngayon alam ko may promo sila. Pag nag-register ka sa starter, meron kang additional na Auto SEO. Ibig sabihin kasama na siya. So, basically kasi yung Auto SEO para siyang add-ons, no? Or pwede mo rin siyang ibenta sa mga clients mo sa product. And may mga case studies din sila, no, kung paano nag-rank or natulungan yung isang website or isang business gamit itong Auto SEO. So, yun lang yung reviews na ginawa natin, no. The rest dito is more on na lang more sa settings na lang, sa integration, ganyan, mga account details. So, may question kayo about dito sa Search Atlas, comment nyo lang dyan at sasagutin natin yan. So, yun lang, kita-kits sa susunod na video.